Eerie Episodes 0.1. Mga kwentong kababalaghan, katatakutan at mga nilalang na hindi natin nakikita. Ito ang mapapakinggan mo dito sa aking channel. Kaya sit and relax, at makinig sa aking mga kathang-isip na mga kababalaghang kwento. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ang pagsadyap ni Bruno kay Ellen. Isang malamig at tahimik na gabi, naglakad si Bruno sa gilid ng kagubatan upang magbantay sa paligid ng kanilang teritoryo. Ang buwan ay bilog at maliwanag, nagpapakita ng bawat anino ng punong kahoy at mga hayop sa paligid. Habang naglalakad, biglang napukaw ang kanyang pandinig ng mga impit na sigaw. Agad siyang naging alerto, ang mga mata ay kumislap sa dilim. Sa di kalayuan, nakita niya ang dalawang lalaki na pilit hinihila ang isang babae na nakatali ang mga kamay. "Huwag! Bitawan niyo ako!" Nagmamakaawang sigaw ng babae. Nanlaki ang mata ni Bruno nang makilala ito, si Ellen. Hindi na nagdalawang isip si Bruno. Sa isang iglap, tumalon siya mula sa likod ng mga puno at mabilis na sumugod. Hindi na napansin ng dalawang lalaki ang paparating na panganib hanggang sa maramdaman nila ang matalim na dagandong ng lupa sa ilalim ng mga paa nila. Isang mabilis na suntok ang nagpatambas sa isa, habang ang pangalawa ay napaatras sa takot. "Sino ka?" sigaw nito. Hindi sumagot si Bruno. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagbago, naglaho ang itim na bahagi nito, nagiging tila mata ng isang mabangis na nilalang. Isang mabigat na hampas ang nagpabagsak sa pangalawang lalaki. Agad niyang nilapitan si Ellen at tinanggal ang mga tali sa kanyang mga kamay. "Ellen, ayos ka lang ba?" tanong niya habang tinitingnan ang mukha nito. Nanginginig ang dalaga ngunit pilit na ngumiti. "Bruno, salamat," mahina nitong sabi habang nakahawak sa braso niya. Hindi pa man sila nakakalayo, narinig nila ang mga yabag ng mas maraming kalalakihan na paparating. "Marami pa sila," bulong ni Bruno sa sarili. "Hawak ka lang sa akin," sabi niya kay Ellen. Sa isang iglap, binuhat ni Bruno ang dalaga at mabilis na tumakbo patungo sa madilim na bahagi ng kagubatan. Ang kanyang bilis ay hindi kayang sabayan ng mga humahabol. Sa bawat hakbang, ramdam ni Ellen ang kakaibang lakas ng kanyang kaibigan, isang bagay na hindi kailanman niya inasahan mula sa isang taong tahimik at simpleng tagapanday. Nang makarating sila sa isang ligtas na bahagi ng kagubatan, huminto si Bruno at marahang ibinaba si Ellen. "Dito muna tayo, wala na silang makakasunod. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat," sabi ni Ellen habang nanginginig pa rin sa takot. Tumingin si Bruno sa kanya, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Bakit ka naroon, Ellen? Sino ang mga iyon?" "Iyong mga lalaki, sinusubukan nilang dalhin ako kung saan," sagot ni Ellen na halatang naguguluhan. "Wala akong alam kung bakit." Tahimik si Bruno, alam niyang may mas malaking banta na nagtatago sa kanilang paligid. Alam din niyang hindi na niya maaaring iwasan si Ellen, kailangan niyang protektahan ito, kahit pa nangangahulugan iyon ng pagsisiwalat ng lihim na kanyang tinatago. Ngunit sa gabing iyon, may isang bagay ang naging malinaw kay Bruno. Handa siyang ipaglaban si Ellen, anuman ang kahinatnan. Lihim na pagkikita. Matapos ang madilim na gabing iyon kung saan iniligtas ni Bruno si Ellen mula sa mga mapanganib na lalaki, nagkaroon ng pagbabago sa pagitan nila. Mas naging malapit sila sa isa't isa, bagamat nananatiling lihim ang kanilang mga pagkikita. Sa bawat pagkakataong magkikita sila, palaging nagsisigurado si Bruno na walang makakakita o makakasunod sa kanila. Kahit alam niyang nilalabag niya ang utos ng kanyang mga magulang, hindi niya kayang baliwalain si Ellen. "Bruno," bulong ni Ellen habang nakaupo sila sa ilalim ng isang malaking puno, "bakit parang laging nagtatago tayo?" Tumingin si Bruno sa kanya, alam niyang hindi niya maaaring sabihin ang buong katotohanan. "Para sa kaligtasan mo, Ellen," tanging sagot niya. Ngumiti ang dalaga, kahit bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. "Hindi ko alam kung bakit pero hindi kita kayang talikuran." Napabuntong hininga si Bruno. "Ako rin, Ellen. Pero mahirap ang sitwasyon natin." Samantala, sa bahay ng pamilya Herenga, nag-aalala sina Salva at Aling Lila. Alam nilang nagtatago si Bruno ng lihim, isang bagay na maaaring maglagay sa kanilang buong angkan sa panganib. "Hindi na natin siya mapipigilan," sabi ni Salva sa kanyang asawa. "Ngunit kailangan nating maghanda. Kung malaman ng mga tao ang tungkol sa atin, maaaring magdulot ito ng kapahamakan."
Kailangan niyang malaman na hindi basta-basta ang mundo natin, dagdag ni Aling Lila. Ang paghihigpit ng pamilya ni Bruno. Isang gabi, nagpaalam si Bruno na magbabantay sa kagubatan, ngunit alam na ng kanyang mga magulang kung saan siya pupunta. Babalik ka bago maghating gabi, mahigpit na sabi ni Salva bago siya umalis. Hindi mo pwedeng kalimutan ang sinumpang dugong dumadaloy sa ating mga ugat. Alam ko, Itay, tugon ni Bruno, bagamat hindi ito tinitignan ng diretsyo. Ngunit kahit alam niyang mali, patuloy na sumugal si Bruno sa kanilang pagkikita ni Ellen. Hindi na rin ito labag sa mga magulang ni Ellen, bagaman ramdam nila ang pangamba. Bakit parang nag-aalala ang pamilya mo kay Bruno? Minsang tanong ni Ellen sa kanyang ina. May mga bagay na hindi natin naiintindihan, anak, sagot nito ng may pag-iingat. Pero ang mahalaga, basta ligtas kayo. Habang lumilipas ang mga araw, lalong nagiging matatag ang samahan nina Bruno at Ellen. Subalit sa likod ng kanilang lihim na pagkikita, may paparating na panganib, mga mata mula sa madilim na mundo na nagmamatsyag sa kanilang bawat kilos, naghihintay ng tamang pagkakataon upang sirain ang katahimikang pinipilit nilang pangalagaan. Ang lihim na natuklasan, sa kabila ng babala ng mga magulang ni Bruno, patuloy na nagkikita ang binata at si Ellen. Ang bawat sandali nilang magkasama ay nagiging mas makahulugan, mula sa simpleng usapan sa ilalim ng mga bituin hanggang sa mas malalalim na pangarap na kanilang binubuo. Isang gabi habang naglalakad sila sa gilid ng kagubatan, nagkalakas loob si Bruno na magsalita. Ellen, matagal ko nang gustong sabihin ito, mahina niyang sabi habang nakatingin sa mga mata ng dalaga. Ngumiti si Ellen. Ano iyon, Bruno? Huminga ng malalim si Bruno. Hindi lang kita gusto bilang kaibigan. Mahal kita. Napatigil si Ellen, ngunit agad na nagliwanag ang kanyang mukha. Bruno, mahal din kita. Sa sandaling iyon, tila naglaho ang lahat ng kanilang mga takot at alalahanin. Ngunit sa likod ng mga punong kahoy, hindi nila alam na may isang pares ng matatalim na mata ang nagmamatsyag. Si Goryo, isa sa mga matandang kalahi ni Bruno mula sa malaking pangkat ng mga aswang. Ang pagbubunyag ng lihim. Agad na bumalik si Goryo sa tahanan ng pamilya Herenga ng gabing iyon. Mainit ang kanyang damdamin, galit na galit habang nagmamadali sa paglakad. Pagkarating niya, agad niyang kinausap si Salva. Salva, bungad ni Goryo, alam mo ba kung anong ginagawa ng anak mo? Nagkatinginan si Salva at Aling Lila, ramdam ang paparating na hindi magandang balita. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Salva. Nakikita ko ang anak mong si Bruno, kasama ang babaeng normal na tao. Sila na raw, sumbong ni Goryo na puno ng galit. Hindi ba malinaw na bawal sa atin ang makipagrelasyon sa kanila? Kapahamakan ang dala ng ganitong pagsuway. Nanlamig si Aling Lila. Bruno, bulong niya. Sa gabing iyon, tinipon ni Salva ang kanyang pamilya. Tahimik na pumasok si Bruno, alam niyang may mabigat na pag-uusap na magaganap. May nalaman ako, diretsyong sabi ni Salva. Totoo ba ang sinabi ni Goryo? Ikaw at si Ellen. Hindi na nagsinungaling si Bruno. Opo, Itay. Mahal ko si Ellen. Galit na tumayo si Salva. Alam mong bawal ito. Alam mong ang mga katulad natin ay hindi maaaring magmahal ng normal na tao. Alam mo kung anong panganib ang dala nito, hindi lang para sa atin kundi para sa kanya. Pero hindi ko siya kayang talikuran, matatag na sagot ni Bruno. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan siya. Tahimik na nakinig si Aling Lila, ngunit bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Anak, mahal kita, pero hindi mo naiintindihan ang maaaring mangyari. Alam ko, sabi ni Bruno. Pero hindi ko siya kayang iwan. Sa kabila ng galit ni Salva, alam niyang matigas na ang desisyon ng kanyang anak. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niya ang paparating na unos, isang pagsubok na maaaring magbunyag sa kanilang lihim at magdala ng kapahamakan sa kanilang buong lahi. Ang lihim na pagdalaw. Matapos ang mainit na pag-uusap sa kanilang tahanan, hindi mapakali si Bruno. Alam niyang hindi siya maaaring magpadala sa galit ng kanyang ama, pero hindi rin niya kayang iwasan si Ellen. Sa bawat tibok ng kanyang puso, isa lang ang sigaw nito, ang makita si Ellen. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglakad si Bruno papunta sa bahay ng dalaga. Tahimik ang paligid, ang mga dahon ng mga puno'y bahagyang sumasayaw sa malamig na hangin. Pagdating sa bakuran, tumingala siya sa kwarto ni Ellen na nasa ikalawang palapag ng bahay.
Alam niyang may puno na tumutubo malapit sa bintana nito, 100 na maaaring gamitin para makarating ng hindi napapansin ng sinuman. Mabilis na umakyat si Bruno sa matibay na sanga, ang bawat galaw ay puno ng ingat. Nang marating ang bintana, maingat niya itong binuksan. Nakita niya si Ellen na mahimbing na natutulog sa ilalim ng manipis na kumot. Ellen, mahina niyang tawag. Nagmulat ng mata ang dalaga, nagulat sa figure ng pamilyar na mukha sa dilim. Bruno, anong ginagawa mo rito? Bulong nito, bakas ang pagkabigla at kaba. Nami-miss kita, diretsyong sabi ni Bruno, hindi inaalis ang tingin sa dalaga. Tumitig si Ellen sa kanya, naguguluhan pero natutunaw sa mga salitang binitiwan ni Bruno. Hindi ba delikado para sayo ang pumunta rito? Tanong niya. Wala akong pakialam, sagot ni Bruno, ang tinig ay puno ng damdamin. Basta makita lang kita, hindi na napigilan ni Bruno ang sarili. Sa pagitan ng paghinga at tibok ng puso, hinawakan niya ang mukha ni Ellen at marahan itong hinalikan. Nagulat si Ellen ngunit hindi siya lumayo. Sa halip, nadama niya ang init ng pag-ibig na matagal na nilang tinatago sa isa't isa. Matapos ang ilang sandali, bahagyang lumayo si Bruno, tila nag-aalala sa naging kilos niya. Pasensya na, Ellen, hindi ko na napigilan. Ngunit ngumiti lang si Ellen, ang mga matay kumikislap sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Bruno. Sa gabing iyon, nagpatuloy ang kanilang tahimik na pag-uusap, malayo sa mga mata ng mundo, ngunit malapit sa isa't isa. Sa kabila ng mga panganib at babala, nahanap nila ang isang sandaling puro at totoo. Ang pagpaalam ni Bruno. Matapos ang mahabang pag-uusap at ilang sandaling puno ng damdamin, nagpasya si Bruno na magpaalam. Alam niyang mahirap at mapanganib ang patuloy nilang lihim na pagkikita, at natutunan niyang mas mabuti ng magtakda ng distansya upang maprotektahan si Ellen at ang kanyang pamilya. Alam kong mahirap ito, Ellen, ang wika ni Bruno habang hawak ang kamay ng dalaga. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Mahirap man, kailangan kong magpaalam muna sa'yo. Nagtinginan silang dalawa. Sa mga mata ni Ellen, makikita ang kalungkutan, ngunit may pag-unawa din. Oo, naiintindihan ko, Bruno. Ang pamilya mo, may mga bagay na kailangan nating isaalang-alang. Gusto ko lang na maging ligtas tayo. Salamat, sagot ni Bruno, nangingilid ang luha sa mata. Hindi ko kayang mawala ka, Ellen. Pero kung ito ang kailangan, maghihintay ako. Tumango si Ellen, at isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi ko rin kayang mawala ka. Kung ang maghihintay ay makakapagligtas sa atin, gagawin ko. Nagtaglay ng bigat ang bawat salitang binitiwan nila, ngunit alam nilang ito ang tamang desisyon. Masakit man, ngunit ang kanilang kaligtasan at ang proteksyon ng kanilang mga pamilya ang pinakamahalaga. Mag-iingat ka, Ellen. Hindi kita pababayaan, ang huling wika ni Bruno bago siya umalis sa kwarto at naglakad pabalik sa puno, patungo sa madilim na kagubatan. Pinanood ni Ellen si Bruno habang unti-unting nawawala sa dilim. Tumingin siya sa bintana, nag-iisa, ngunit may pag-asa sa kanyang puso na muling magtatagpo silang dalawa, sa isang araw, sa isang pagkakataon, kapag ang lahat ay magiging ligtas. Ngunit sa likod ng kanilang pag-iwas sa isa't isa, alam nilang may mas malalaking panganib at pagsubok na darating. Ang lihim na pagmamahalan nila ay nagsilbing apoy sa malamlam na gabi, ngunit ang tunay na laban ay nasa mga susunod na araw.